Ayan, isang pinagpalang New Year po sa bawat isa. Panginoon, at tayo'y kumakaharap po sa panibagong taon, panibagong hope sa buhay po natin. Kasi New Year is a new tayo. Kasi diba, new morning is, sabi nga, is a blessing palagi. So, isang pinagpalang New Year po. Aware man tayo or unaware sa nakalipas na taon, especially po sa ating mga naging plano or intention, or winout out natin sa nakalipas na taon, bawat sa po naman ay naging possible naman po, di ba po? Yung ating mga resolution, New Year's resolution, ay naging possible naman at sa tulong din ito ng ating Panginoon. Amen po ba? Sabi nga, di ba, sa mga resolution natin dati, nung nakaraang taon, sabi natin, nung January 2023, magpapapayat na ako. Diba? Sabi natin, magda-diet mood ako. Or, yung iba, kailangan i-settle ko yung ganito. Yung mga in terms of financial matter natin. Pero sa kabutihan ng Panginoon, nakayanan natin lahat. Amen. Ating mga pangako. Natupad man natin yun o hindi, ay si Lord pa rin ang pinanggalingan ng ating mga undertakings. And ultimately, yung pagpapagamit natin sa ating Panginoon. Kasi yun yung naging goal din natin, isang goal natin noong 2023, yung pagpapagamit ng buhay natin in terms of time, treasure, and yung ating talents. Di ba po? Yan po ay inilaan natin na sa Panginoon. Ang tanong, yung New Year's resolution po ba na ay nagawa natin? Na-achieve ba natin? Na-achieve ba natin? 2024 na po ha. So, galaw-galaw po tayo sa ating mga goals. Ngayon, alam naman natin, sa bawat pasok ng taon, tayo'y may naganap na purpose, di ba po? At ito din ay para sa ikakabuti ng ating pamilya, organisasyon na ating kinagbibilangan. Ito din po ay, yung bawat na ikakabuti natin, yung ikinakabuti po natin ay yun din po ang gusto ng Panginoon sa atin. Yun po yung nais niya sa atin, yung ikakabuti natin. Yan po ang naging goal ni Lord sa atin. Kaya nga ang ating title today ay okay, next na lang please. Kasi insert ko yung ano. Okay. Yan. Yan ang gusto ni Lord sa atin. In a good way. Ang malagay po tayo sa mabuti. In a good way. Amen po ba? Yan po ang goal. Now, punta naman tayo ngayon. Sabi nga, di ba, in a good way sa buhay natin. Pero nakapaloob po tayo sa gobyerno. Nakapaloob po tayo. Pero po, executive tayo. Executive branch na nabibilangan natin. Kung mga di tayo iba sa gobyerno natin. So ngayon po, ang ating gobyerno naman po ay marami rin pong batas na ginawa para sa ating kakabuti, di ba? In a good way. Nandiyan yung ilan sa mga nagawa po ng ating, napirmahan po ng ating Pangulo, yung Agrarian Reform or Emancipation Act, Support for the Farmers Fund, yung Public and Private Partnership Code. Ito po naman yung ating pakikipag ng gobyerno sa mga private sectors. Then yung regional specialty centers, yan din naman yung mga nag-aalaga sa ating DOH, yung mga sa health, patungkol sa health natin. And then yung sa Internet Transaction Act, yan naman yung mga protecting consumers from online scammers. Di ba gusto natin yun? Napirmahan na po ng ating Pangulo yun. Ibig sabihin, ay effective na po yung mga yun. Dahil ito, bless tayo sa ating mga mambabatas, sa Congress at sa Senado. Bless tayo, sobrang bless. Pero yun ay ginawa din nila para sa ating ikakabuti. In a good way. Now, dahil nga may 32 batas na napirmahan sa buong 2023 ng ating Pangulong Bongbong Marcos, meron din 29 bills na pending, which is yun yung kulang pa sa atin ngayon. Kaso, ano yun ras na batas yun para sa kakabuti po natin. Pero, tayong mga anak ng Diyos,
mga priority bills na yon, dadaan tayo sa attendance pa. Kasi priority bills yun, kailangan ng taong bayan po ngayon yun. Ngayon, tayong mga anak ng Diyos, ay talagang kalito ko. Kalito ko ba tayo sa ating Panginoon? Pag hindi tayo ng amen, hindi kayo kalito ko. Kasi tayo, ako, dependent po kay Lord. Kayo, dependent po ba kay Lord? Amen. O, yan po ang ibig sabihin. Ang ibig kalito po tayo kasi nga, si Lord lang ang ating source ng ating buhay. Dahil ngayon, sabi ko yan, in a good way. Anong paraan? Alam niyo po ba na sa bawat, nung unang panahon pa lang, next please, nung unang panahon pa lang, ay meron ng New Year. Aware po ba tayo na meron ng New Year nung panahon pa lang ni Moises? Tingnan niyo po, sa Exodus chapter 40. Meron na pong New Year noon. Hindi lang po ngayon ginaganap ang New Year. Ano sabi niya sa verse 16 ng chapter 40? Ginawa ni Moises ang lahat ayon sa inuutos ni Yahweh. Kaya ang tabernakulo ay tinayo nila noong unang araw. Tingnan po unang araw ng unang buwan ng ikalawang taon mula na umalis sila sa Egipto. Nakita niyo po yun? Unang araw ng unang buwan. Ibig sabihin, New Year. So ngayon po, dahil dyan po, kung babaybayin po natin ang buong chapter 40 ng Exodus, ay makikita natin yung instruction po ni Lord kay Moises para maitayo yung tent. Sabi naman sa verse 17, di ba ano dyan, sabi niya, sinabi po, na tinayo na ang tabernakulo sa unang araw ng unang buwan ng ikalawang taon nang umalis sila sa Egypt. Ngayon, ang tabernakulo daw po that time ay nasa center po siya ng mga Israelite. Yung Israelite po kasi that time, kaya po makikita nyo. Yung picture na yan yung tent na tinutukoy. It is church natin today. Ang church, yung tabernakulo na yan, nandyan din po nakapuloob yung 12 tribes. Iba-iba. Yung tabernakulo na to, ito, may nakapalibot dyan yung 12 tribes na tinutukoy. Makikita po natin yan. At sabi nga po, yung 12 tribes na nakapalibot, then ang tabernakulong ito ay na-describe ay spiritual center daw po, which is church na tinutukoy. Sino po yung church na yun? Ano po yun? Ngayon, for almost 500 years before tayo ni Solomon ng bagong templo, 500 years bago tayo yung literal na templo na gusali. At alam din po ba natin na sa buong Bible, Old Testament and New Testament, ang usaping tabernakulo which is church, makikita natin yan, church. Ang tabernakulo po ay church, house of worship, meeting place for worship, and temple or shrine. Sino yan? Tayo rin po yan as a church. Ngayon po sa buong Bible ng Old Testament and New Testament, sa Exodus po, meron 13 chapters na usapin dyan na didiscuss ang tent or tabernacles. 18 chapters sa Leviticus, 12 chapters sa Numbers, 4 chapters sa Hebrews. Puro tabernacle, puro tent, church, house of worship, meeting place for worship, temple ang pinag-uusapan doon. So meron po composed of 50 chapters sa buong Bible na usapin ay tabernakulo. So ganun po, napakahalaga ang church na ating tinutukoy dito. Sobra pong mahalaga sa Panginoon. Now, kung makikita natin yan, yung kabuuan, yung sinasabi ko po kanina, yan yung kabuuan ng church that time. Nakapalibot during Israelites journey sa wilderness, yan yun. Makikita ba natin dyan, dito yung ito yung place of worship, holies na dito banda. Makikita natin yan. Ito po yung holies of holies na hindi pwedeng makapasok. Even Moises. So, ngayon po, kung makikita natin yan, napaka-halaga ng tabernacle na yan. Ngayon po, ang titignan natin ngayon dito, ngayon, ito na tayo. Ito po ang ating point number 1. So how are we gonna put it? Silipin po natin kung gaano
Silipin natin ngayon ang response ni Moises. Ano yung mga response ni Moises during inutusan sa ni Yahweh na itayo ang tent? So ngayon, sa unang punto na yan, decide your response to the scriptures. Ano yan? Sabi ko kasi dyan, at the outset or pasimula ng taon, we should all decide as Moses did to obey the word of God. Yan po ang kailangan. Kagaya ni Moises, ay sumunod siya sa lahat ng ipinag-uutos ni Yahweh that time. Lahat po ng detalye ay walang na-miss si Moises. Ibig sabihin, pasimula yan ng year. Take note po pasimula po ng year. Lahat ng detalye ay walang na-miss si Moises sa pag-aayos ng banal na tent at makikita natin yan sa verse 1 to 15. Kung makikita po natin yan sa chapter 14, lahat ng detalye ay sinunod ni Moises. Andyan yung paglalagyan ng Ten Commandments, pagtakip ng kortina sa box, pagpasok ng mesa at lampstand, paglalagay ng gintong altar sa sunugan ng insenso, at hanggang sa pag-anoint ng oil at pagbubuhos ng oil para sa mga banal. At hanggang sa pag-anoint din po kay Aaron at ang mga anak niya, pagsuot ng damit na pang-priest, and so on. Napakadami po na ginawa ni Moises. Ibig sabihin, detailed. Grabe ang detalye na ginawa ni Moises dyan sa tent na yan. Yun din po dapat ang response daw natin. Decide your response to the scriptures. Si Moises ay sumunod sa utos ni Yahweh ayon sa pinag-uutos sa kanya. Take note po dahil si Moises ay nakareceive ng word of God. And Moses exactly obeyed that word perfectly. So ngayon po, sabi nga po, ating mga Bibles, we carry. Nadadala po ba natin yung word na yun? We carry the living, legitimate word of God. Amen po ba? So ano pong in-expect na gawin natin kay Lord? As church, clearly po ay nasa kanyang mga salita. Sa Old and New Testament, nakalatag na po ang ating mga gagawin. Like Moses po, reminds us the kind of response na narinig at nabasa natin mula sa Panginoon. At sa pasimula po ng this year po, we should all decide as Moses did to obey the word of God. Nasusundan po ba ako? Now, tignan po natin itong maigi ang pag-obey ni Moses para makapull talaga tayo ng examples ni Moises. This new year, kailangan natin ito. How carefully Moses obeyed. Kung atin po papansinin ang pag-obey ni Moses mula sa verse 16 to 32 ng chapter 40, ay makikita natin dyan 7 times. Doon sa verse 16 to 32 ng chapter 40, nakasulat po doon, as the Lord commanded him. Kung NIV po ang inyong version, makikita niyo yan, as the Lord commanded him. Makikita kasi yan sa verse 16, 18, 21, 23, 25, 27, and 29. So, ano pong obey ito? Ano daw na obey na yan? Ito daw yan. Moses did exactly what God had asked him to do. And Moses followed the instruction carefully. And Moses careful what he did in obedience to the Lord. Ngayon po, madalas kasi sa atin, ito mangyayari kasi. Madalas kasi sa ating pagsunod, sinasabi natin na gusto natin sumunod. Pero yung pagsunod po ba natin na ayon lang po, yung pagsunod po ba na yun ay ayon lamang po sa ating gusto? Ganun po ba tayo sumunod sa ating Panginoon? Sa ating, kumbaga, gusto lang natin. Yung gusto lang natin ang ating susundin kasi dito ako masaya eh. Di ba? Ganun po ba tayo sumunod? Susunod lang tayo in terms dun sa condition natin? Susunod lang ba tayo sa Lord pag may mahigpit na tayong pangangailangan? Makakaalala lang pa ba tayo sa pagsunod sa Panginoon pag may mahigpit na pangangailangan? Sana huwag naman po kapatid. Susunod lang ba tayo pag may agreement or arrangement tayo sa Panginoon? Diba ganun po? Si Moises kasi, he followed the instruction exactly. So ganun po tayo. As a church, ganun tayo. Susunod lang ba tayo? Na mayroong expiration, mayroong duration?
Napakahirap pag gano'n. Ang ating deal sa Panginoon, hindi po pwede sa Kanya yun. Yung may duration, yung merong expiration. Hindi pwede sa Panginoon yun. Sana, sa bawat pagsunod natin, kagaya ni Moses, Moses obeyed with no doubt. Without question. Diba? Moses obeyed God transparently and carefully. Diba? Kumbaga, sumunod ng walang alinlangan at walang duda. Sumunod po si Moises ayon sa kagustuhan ni Lord. Take note po kapatid. Sumunod si Moises ayon sa kagustuhan ni Lord. Yung will ni Lord. Ganun din po ba tayo? Susunod po tayo ayon sa gusto ni Lord sa atin? Sorry po. Masyado na po ako seryoso. Masyado na po, pero ito talaga this new year, in a good way. Masyado pong sensitive si Moises sa pagsunod. Kapatid, masyado tayo po, ganun po sana. Kung gaano yung ating instinct sa pagsunod sa ating mga asawa, kumbaga, hoy, pag sinisilang ka ng asawa mo, ganun po tayo sumunod. So, hindi po, kasi dapat po talaga sensitive tayo sa ating pagsunod sa ating Panginoon. Ngayon, how? Ngayon, di ba sabi ko kanina, how carefully Moses obeyed. Now, how completely Moses obeyed. Paano siya, paano siya sumunod? Completely obeyed, ha? Kung meron pong carefully, meron din pong completely. Ano yung complete na yan? Tingnan natin sa verse 16. Di ba? All. Take note po, ayan o. All. Naka-red na po yan. All, kaibigan, kapatid. All that the Lord commanded him. Yung word na all na yan, lahat. Sa ibang translation po, everything, kaya ko nilagay dyan. Di ba? Kung tayo ay nanliligaw, pa lang, di ba? Ganito ang sabi natin susungkitin ko ang mga between. Dapat completely. Pagka manliligaw ka, susungkitin ko ang mga between. Tatawin ko lahat ng dagat na gusto mo. Di ba? Lilibutin natin ang mundo. Lahat ng pangako, sinabi mo, mapasagot mo lamang siya. Di ba? Di ba? Ipag-iigit kita. Ipagsisibak kita ng kahoy. Nagawa ko ba yun, ma? So, ang ano po, di ba? Completely kasi. Lahat gagawin mo para sumunod kay Lord. Kung ikaw man ang niligaw, sinusunod mo lahat ng sasabihin niya How much more sa Lord, di ba, kapatid? Gagawin mo ang lahat, mas mapasagot mo lamang siya, di ba? Gagawin natin lahat. Kasi nga, once na ginawa natin yan, susundin mo ang lahat ng kanyang sasabihin, mapapangiti siya, di ba? Mapapatawa natin siya. Ganyan din po si Lord sa atin. Once we obey completely, malulugod po talaga si Lord sa atin, kapatid. Dahil, marami yung iba sa atin, ganito kasi. Itong problema natin kailangan natin itong ma-emphasize Yung iba kasi sa atin, yung Bible kasi, pinipili lang natin yung instruction na gusto natin. Ganun po ba tayo? Hindi natin maiwasan yan, sorry po. Pero talagang, kailangan natin, kung hindi natin, yung instruction kasi, at ini-ignore natin yung verses, na yun pala, samantalang ang katotohanan naman ay meron parts ng sa scriptures na meron ng specific command na kailangan na nating sundin. Baka ganun po tayo. Hindi natin sinusunod. Kapatid, sabi nga po, hindi po nababago ang scriptures. All scriptures, ito pa all scriptures is given by inspiration of God. Diba? And is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Amen po ba? Sabi nga po, sa New Testament, di ba ganito po? Sa New Testament naman, if you love me, keep my commandments. Amen? Sa ating buhay Kristiyano, ano po ang ibig sabihin nun? Kung totoong mahal natin si Jesus, dapat daw po, hindi natin pipiliin ang ating susundin. Amen po ba? Amen. Hindi natin pipiliin ang ating susundin sa banal na salita, sa scriptural principle. Ito po mahirap kasi sa atin namimili lang tayo ng gusto natin. Hindi natin ini-ignore natin yung iba. Sabi ko, di ba? Di ba? Ito rin yung tinukoy kanina. Be not drunk sa Ephesians 5:19. Be not drunk. So, tayo.
I never got drunk. Hindi tayo maglalasing. Pero that same person na nagsabi nun, siya naman po pala ay pasimuno ng gossip. Anong gossip na yan? Chismis. Or pasimuno rin ng slander. Or paninirang puri. And completely disregard yung Ephesians 4:29. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita, kundi yung mga makakapagpalakas at angkop sa pagkakataon upang makapagdulot ng mabuti sa mga nakakarinig. Ang totoong tinuturo ko at nire-remind ni Moises po dito, how completely obey. Hindi lang po kasi yung Bible kasi, hindi lang po sa friendly suggestion. Meron pong correction. Di ba po? Meron pong pagtutuwid sa atin. Hindi po natin pipiliin yung friendly suggestion lang, yung nababasa natin na alam na, uy, ang ganda basahin nito. Pero yung magtuturo na sa atin, magtutuwid na sa atin, hindi natin ginagawa. Ano nangyayari sa atin yan sa bagong taon pag ganyan po tayo? Di ba? It is God's word to His people. It is a perfect treasure of divine instruction, kapatid. Ang word. It's a perfect divine instruction. Kaya we need to decide na dapat tumugon tayo carefully and completely as much as we can. Kaya, itong pag-careful natin, alam niyo po, yung careful and completely pag-obey, dapat dyan, alam niyo po, once na ginagawa natin yung careful and completely, yung God's grace ni Lord na sa atin pa rin, ibibigay niya. Tandaan po natin yun. Sumusunod tayo carefully and completely, pero yung grace ni Lord nandun. Once na ginagawa po natin yun, nandun po yung grace ni Lord. Amen po ba? Now, natapos na tayo. Yung tamang response natin sa ating pag-obey, completely and carefully. Ngayon, once na natapos na natin yun, we need to deepen your relationship with the Savior. Di ba po? Amen po ba? Amen. We need to deepen our relationship with the Savior. Now, let's deepen your relationship with the Savior. Sino ba tinutukoy na Savior dito? Di ba? Walang iba po si Jesus. Kung paano sinulat ni Moises ang Exodus concerning to the tabernacle, gaya po ng sinabi sa chapter 40 of Exodus, nung meron po kasing 13 chapters na naglalaman patungkol sa tabernacle ng Exodus, di ba po, sabi kanina, na pinapakita po dito yung description or paglalarawan ng uri po ng kaakit-akit na structure ng tabernacle kanina. Makita niyo po yun? Grabe. Kaakit-akit kasi si Lord ang mag-feel nun. Si Lord ang nakatira doon sa church na yun. Di ba po? Tayo dito as church, nandito si Lord. Nandito po si Lord. Amen po ba? Nandito po si Lord. Kaya, pinapakita dito yung kaakit-akit na uri ng structure na pagkakagawa ng tabernacle. So ngayon po, as we deepen your relationship with the Savior, we should be working every day to deepen our relationship with the Savior. Sa akin, pag-aano rin po dito, unawa din po, kaya pinagawa ni Yahweh ang banal natin dahil pinapakita po dito na gusto ni Lord na mapalapit tayo sa Kanya. Kaya ang church, it's highly time na dapat dito tayo lagi magbabad. Sa church po, wala pong iba. Pinapakita po dito, paano tayo mapalapit sa Kanya. Ano po ang sabi kanina? Sa tabernacle, it's a church, it's a place of worship. Kaya ganun na lang po kahalaga ang tent kay Lord. Kaya nga, bakit inutusan si Moises na gumawa ng tent? Ibig sabihin, importante yan. Si Lord ang nagpo-command niyan sa church. Kaya ganun na lang po kahalaga ang tent kay Lord. Ika nga, it's a key part of Israel's history during travel sa wilderness. It's very mahalaga po. Diba? Banal, it's a biblical revelation. And as we look po sa ating kapanahunan, ang tabernacle or church ay hindi po ordinary. Hindi po ordinary to. Kahit na ganito lang po ang church natin, hindi po ordinary to. Si Lord ang nananahan po dito. Amen. Si Lord po. And as we look po, yung halaga po kasi ng tabernacle that time ay meron pong anointed eye. Nandito ang mata ng Diyos sa atin. Alam niyo po, anointed po yung church na to. Bawat church ay anointed ni Lord. Amen. Amen po?
Every detail sa ating tabernacle, kasi dito ang church ko kasi ay nagpo-point patungo kay Jesus. Patungo po kay Jesus. Ano ba ang nalalangin dito sa church? Di ba Word of God? Patungo po kay Jesus palagi. Dahil, kung gusto sabihin natin, kasi nga, ang detail na ginawa ni Moises that time, ay sobrang masalimuot kung alam nyo lang po. Yan pong nakita natin sa picture, hindi pa yan. Ano lang yan, imagination lang natin yan. Sabi nga kanina, anointed eye. Eh si Lord ang mananahan doon, papayag ba siyang ganun lang? Ganun lang yun, kasimple? Hindi po. Hindi natin nakita. Di ba? Andun kasi yung sobrang pag-iisip ni Moises na sumunod sa Panginoon. Now, if we deepen our relationship with the Savior, we need to learn more of the person of Jesus. Di ba? We need to learn. In order to do that, we should be working every day to deepen your relationship with the Savior. Gamitin natin ang church as a backdrop. Huwag po tayong huwag po tayong patumpik na ayaw ka dyan sa church na yan. Hindi po. Kahit ganito po ang church natin, gamitin natin as a vessel, as instrument na patungo po kay Lord. Hindi po yan, hindi po yan nakikita doon sa building natin today. Ito ang nangyayari dito sa building natin. Alam nyo, itong tabernacle po na ito, napakaganda ng gagawin ni Lord sa atin. Napakaganda po. Pangako niya yan, hindi naman nagbago pangako ni Lord. Noon at ngayon. So kung ating i-scan ng mabuti, makikita natin kung gaano, ito may nalin, sabi pa dyan, learn more of the person of Jesus. Ano ba yung church na yan? Yung tent po kasi na yan, ay kagaya ni Jesus. Ano ba si Jesus? Jesus is unshakably steady and strong. Makikita natin yan and mamaya makikita ang church na po kasi daw ay ito daw po yung pine rest natin. Ito din po yung foundation natin of praise. Kung makikita kasi natin yung church, di ba sabi kanina, unshakably steady and strong, yan po si Jesus. Sabi nga po sa Jude 24, ito po, even Jude, ganito ang sinabi niya. Ang Diyos ang makakapag-ingat sa inyo mula sa pagkakatisod at makakapagharap sa inyo ng walang kapintasan na may malaking galak sa harapan ng kanyang kalulitian. Sa kabuuan po kasi ng chapter 14 ng Exodus, makikita din po ang hindi lang frames. Hindi lang po frames. Kanina yung may mga haligi, diba? Yung mga biga, sabi niyan. Makikita din po kasi doon yung mga kasangkapan na ginamit. Ano ba yung mga kasangkapan na yun? Yun yung Ark of Covenant, Table of the Bread, Candlestick, Altar of Incense, the Labor or Edible Seaweeds, and Altar of Sacrifice. Sa mga item na to, ng kagamitan sa tabernakulo, na pinakita po kanina sa pictures, meron po kasi itong purpose as they serve. So relating po sa gamit sa tabernakulo, we find another aspect of truth of Jesus Christ. Yung kabuuan po ng detalye ng tent, matatagpuan natin, it is a more than just a diamond. Kapatid, diamond. That Jesus character is more than your eye can perceive. Kaya itong nakikita natin, yung church po na yan is more than our eye can perceive. Yung nakikita natin ng na to, hindi po yan. Hindi po yan yung nakalaan. Hindi po yan yung church ni Lord. Kaya sa atin yung mata natin kasi is limited sa nakikita lang natin. It is more marami po tayong matututunan. Kaya ang church na yan ay inutos nung unang araw ng unang buwan. So, it's plain na matayo po talaga. Now, if we learn more, sabi kanina, unshakable, steady and strong, now we live more in the presence of Jesus. Kailangan na daw po, once we learn more, dapat we need to live more in the presence of Jesus. Kumbaga, kasi dyan, alam niyo po ba, yung tabernacle that time ni Moises, nandyan po kasi di ba kanina inanoint si Aaron at yung kanyang mga anak. Ibig sabihin, yung mga anak at si Aaron, nandun lang sa templo, nandun lang sa tent. Which is, namuhay sila kasamang literal and they work with the presence of God. Amen po ba? Kaya ang church, ito po, God is working in the presence of God, ang church natin. Kaya ganun po siya kahalaga.
Makikita po ba natin? Gets po ba natin? Kasi kaya gusto na ni Lord na i-spend natin yung time with God. Spend more time in the presence of Christ through church. Spend more time. Kayo mga sa Bible study, kung ilan-ilan lang tayo, tapos ganito tayo pag linggo, nasaan po sila? Spend more time with the church. Kapatid, kung wala po kayo sa Bible study, ito po ang panahon. You need to spend more time. Nakikita po natin yung mga doon sa weekly na dumadaan dito sa church ay bilang po ang umaattend sa church. So ngayon po, ganito po ang tinuturo sa atin. We need to live more in the presence of God, in the presence of Jesus. First and foremost daw po, ugalayin natin, ito take note po, ito po kasi dapat maging habit natin to. Don't rush off without sitting kasama si Jesus sa umaga. Huwag kang mag-rush na hindi ka nag-sit na kasama si Jesus sa umaga. We need His sweet presence sa atin. Yung sweet praying in His sweet presence. Alam niyo kung gaano kasarap yun? Napanahanan tayo doon sa napakatamis na presensya ng ating Panginoon. Naku, pag yun po ang nanahan sa atin tuwing umaga, napakasarap. Kaya bawat araw po as we approach the day, we need to recognize that Jesus is always near. That Jesus, we need to be aware in fellowship with Him. We need to spend every moment and consciously living in the presence of Jesus Christ. So, if we want to deepen our relationship with the Savior this year, then kailangan nating lutasin paano tayo mag-spend more of our moment with His presence. Spend more of our moment in His presence. Napakasarap po kapatid. Pag hindi natin ginagawa yan, na umanghihina tayo, we have 360 days sa taon na to na nalalabi. Kaya, ito po ang paalala. We need to spend more our moment with His presence. Now, yan, kailangan natin kasi i-recognize, sabi kanina, fellowship, spend more every moment you can consciously living in the presence of Jesus. Napakasarap po mag-live sa presence ni Jesus. Kaya ngayon sa pangatlo, we need to determine your reliance on the Spirit. Di ba po? His presence in us through the person of the Holy Spirit, just as God dwelt in the Holy of Holies inside the tabernacle. God, the Holy Spirit, has made our bodies His temple. Ibig sabihin, pag nasa church po tayo lagi, ano sabi diyan? God, the Holy Spirit, has made our bodies His temple. Ibig sabihin, si Lord namumuhay po sa atin dito, sa sarili natin. His Holy Spirit ay nananahan po palagi. Amen po ba? Kaya, we need His glory to fill us. Kaya, sabi ko, di ba, nung Israelite time kasi, yung response kasi dyan, nung Israelite times, that time po kasi, di ba, kung ating, alam ko naman na nabasa na natin to, di ba, yung presence ni Jesus doon sa tent na yon ay bumaba. Kung mapapansin natin, may nanahan na ulap doon sa loob ng tent. May pumunta, may pumasok. At even Moses ay hindi po nakapasok doon sa tent dahil nandun yung glory ni Lord. Alam niyo po ba yon? Kaya pag pinanahanan tayo ng glory ni Lord dito sa ating sarili, sa buhay po natin, walang sa atin, walang galaw sa atin. Children tayo ni Lord, kapatid, kaibigan. As God dwelt in the Holy of Holies inside the tabernacle, ganun din po. God, the Holy Spirit, ay ginawa po niyang ang ating body as a living temple. They made us our bodies His temple. Nananahan po ba sa atin si Lord? Amen. Sana po ganun. Kasi sabi kanina, we need to feed His presence kanina. Ngayon, nagre-rely tayo sa Holy Spirit. Remember po, yung cloud na nililimliman, di ba? Kanina, sabi ko, that time po kasi, ang pag-travel ng mga Israelites, ay nililimliman sila ng ulap. Di ba?
tayo po as church, palagi tayong nililiman ni Lord. Amen po ba? Nililiman po tayo ni Lord, lagi. Alam niyo po ba, yung inahin ng manok, di ba ganito yan eh? Yung isang inahin ng manok, di ba, pag bagong anak yan, bagong tayo as Kristiyano, di ba, yung alam niyo pagka, yung isang anak yan, yung pagpak ng manok, halos nakuwi na lang yung anak niya. Ganun si Lord sa atin. Kung makikita natin yung restoration na yun, kailangan natin mag-rely. Kailangan natin ang presence ng Holy Spirit. We need to ask God to empty. Ito kasi ang ito hindi natin ginagawa. Di ba sabi nga, we need His glory to fill us. Kaya we need to ask God to empty our lives that robs His glory. Yan yung nangyayari. Kasi nga, meron hindi tayo tinatanggal. Meron tayong, kumbaga, hindi tayo nagpa-empty para makapasok yung glory ni Lord sa buhay natin. Yun po yung nangyayari. Literal yan. Meron tayong bigatin. Kalimutan mo na yan, 2024 na kapatid. Yung mga 2023 na nakalipas na memory nyo na hindi maganda, kalimutan nyo na. Kasi kailangan i-empty natin our lives that rob His glory. Hindi tayo papasukin ng glory ng Lord kung hindi tayo nagpa-empty. Yung ating mga 2023 na dalahin, 2024 na po kapatid. Now, fill us to reveal His glory, diba? Ayan na yun, kanina. Then, letter B, we need His guidance to further us. Gusto po ni Lord kasi sa atin talaga, alam niyo po ba, na sabi sa Ephesians 5:18, sa halip ay dapat kayong mapuspos ng Espiritu. Kaya please, we need to, to rely on the Spirit. Sabi nga po sa Ephesians 5:18, sa halip ay dapat kayong mapuspos ng Espiritu. And that command na sinabi ni Paul, it is continual. Sa madaling sabi po, we need to fill in 2024. Na dapat po ang ating prayer ay for each of us and every day that the Spirit of God works continually. Kaya nga, magpapa-empty tayo. Alam niyo ba, ang pag-work ng Holy Spirit po kasi sa atin, without interruption. Di ba? They fill us without interruption. Na dapat yung ating lisan ay controlled ng Holy Spirit. Alam niyo po ba yun? Yung pala-decision tayo pero hindi controlled ni Holy Spirit. Madalas ikaw na nag-decide sa ibang tao. Di ba? Ganun po ba tayo? Pala-decision tayo sa ibang tao? Sorry sa word. Pero yun po yung totoo eh. Nagdi-decide tayo sa ibang tao ba? Opo. Kasi sorry po, pero yun po talaga yung totoo eh. Huwag tayong magdesisyon nang hindi controlled ng Holy Spirit. Kasi yun po talaga ang kailangan. We need every decision, every detail ng ating buhay, kailangan controlled ng Holy Spirit para hindi tayo makagawa ng makakarab sa glory ni Lord sa buhay natin. Napakasarap po na mamuhay ang glory ni Lord sa buhay natin. Di ba po, kaibigan kapatid? So ngayon, we need this guidance to further us. Sabi nga po dyan, nais po ni Lord na tayo ay umunlad. Jesus wants us to grow, want us growth economically, financially, materially, socially, mentally, and spiritually. Further us. God wants to further us. Humayo tayo, lumaki tayo, magpayaman tayo. Yun pong ibig sabihin dyan. So, sa maglalakbay po kasi ng Israelites that time, alam niyo mo, kikita niyo yan sa verse 36 to 37. Ano sabi dyan? Sa paglalakbay ng mga Israelita, nagpapatuloy lamang sila tuwing tataas ang ulap mula sa tabernakulo. Sa 37, kapag hindi tumaas ang ulap, hindi sila nagpapatuloy. Hanggang hindi tumataas ang ulap, hindi sila lumalakad. So, ibig sabihin, they controlled by the Holy Spirit. Imagine that, Israelites ay sumusunod. Kasi filled sila ng Holy Spirit. Amen po ba? At ang punto kasi po dito, kung ano yung glory na pumupos mo sa mga Israelite
during the journey, same glory rin po ang nagsiserve sa atin as guidance and our direction. Amen po ba? In the same way, the Spirit, when He is in control, we have the direct guidance of heaven. Then, in the same way, the Spirit that built us also lead us. Kaya control tayo ng Holy Spirit. Amen po ba? So, napakasarap po na isipin na habang sa church tayo nagpapakontrol sa mga leaders, hindi po control na rely tayo sa Holy Spirit. Hindi tayo nagpapakontrol ng kung sino man. Kasi we are one Spirit. Amen po ba? Iisang Espiritu natin. Kapatid, as a body of church, iisa po ang Spirit natin. Amen po ba? Amen. Nagkakaintindihan po tayo. Kapatid, so yun po ang turo ni Lord sa atin. This year talaga, na dapat mag-rely tayo, mag-deepen yung relationship natin, and we decide how completely and carefully sa Lord. Kaya nga po, of all the things we will need in the coming days, this 360 days na bubunuin pa natin sa buong taon na to, none is more precious and more essential than the leadership of God upon our lives. Amen po ba? Kailangan yung leadership ni Lord, leadership ni God, ang mag-control sa buhay natin. Amen po ba? Amen. So ngayon po, as a conclusion po natin, Wala kang daang tanda. ano sabi ko dyan? Let us recommit ourselves to obedience to the Word of God. So ngayon, as kapatid, sana dumami pa tayo sa ating mga Bible study. Amen. Amen po ba? Amen. Magdagdagan po tayo ng attendance. Amen? Kasi doon po talaga nananahan, church. And then, let us refocus ourselves on our relationship with the Son of God. Let us refocus. Huwag na tayo, focus lang tayo doon sa 2024 na goal ni Lord sa buhay natin. Napakasarap po. Then, huli po, let us rededicate ourselves to living in the fullness of the Spirit of God. Living, take note po, living in the fullness of the Spirit of God. So kung nagawa natin yan, we are in a good way sa 2024. Amen po ba? Amen. Napakasarap. If we can do that, it will be a good way to start the new year. Amen po? In a good way po lagi ang pangarap ni Lord sa atin, ang kanyang gusto sa atin, in a good way. So we need to be reliant po sa ating Panginoon. And to God be all the glory.